Ano nga ba ang epekto ng territorial dispute ng West Philippine Sea patungkol sa ating ekonomiya at sa pamumuhay ng bawat Pilipino? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yun, may ginawa akong insights about the West Philippine Sea issue bilang isang estudyanteng Pilipino. Panoorin nyo muna yan bago nyo panoorin ito. So ayos? So ngayon, unang-una nga po, makapapansin natin ang ating inflation dito sa Pilipinas napakataas at yung mga geopolitical tensions at yung mga gerang ganyan at yung mga iba't iba pang national security issues, it can be a cause of crisis dito sa ating bansa. Kaya din po, yan ang dapat nating binabantayan. So, ang unang-una nga pong factors dito, kung mapapansin ninyo, ang stock market index, ang local equities natin dito ay continuously declining or bumabagsak siya mula no sa 6,700 levels ngayon nasa 6,100 to 200 levels siya. Ibig sabihin, yung mga traders and investors are losing control and losing their confidence to be able to be a stock market participant or player dito sa ating local equities. Ibig sabihin po niyan, number two, which can lead to massive job layoffs kapag ka nagkataon yung mga companies na connected sa China or yung mga offshore and onshore, pwede itong magkaroon ng layoffs. Lalo na po yung pumasok pa yung Pogo na kagagawa ng China, marami ang naapektuhan nito na trabaho, kasama na dyan yung mga kababayan nating mga Pilipino. So kaya naman yan po ang dapat natin na bantayan. And lastly, number three, wala pa man nagdedeklara ng gera, wala pa man nagdedeklara ng possible na mga threats, kumbaga na makikipaggera na tayo, it can be a cause of crisis. All of those economic and geopolitical factors, pwede po yan mag-cause ng crisis dahil bakit? Kapag ka naapektuhan yan ang relasyon sa isang bansa, pwede maapektuhan yung tinatawag na trade. Pwede maapektuhan yung tinatawag na agreements as well. So, ngayon, kailangan nating bantayan yan kasi baka lumala ang ating inflation, lumala yung mga tinatawag natin na regulations dito, at isama na nga natin, baka one time, yung mga Chinese na ang nagko-control sa ating bansa when it comes to economic factors and regulations. Kaya yan po ang babantayan natin. Okay? Kaya nga tinawag na national security threat issue siya. So, kaya yun mga ka-traders, kayo, no? Ano ba yung, sa tingin nyo, magagawa natin dito, para dito? So, bilang isang Pilipinong estudyante, at bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan lang may alam ka patungkol dito sa issue na to dahil bansa na ang pinag-uusapan natin dito at posible talaga na maapektuhan ang ating pamumuhay. So, hindi nga na nga dapat tayo umabot sa gera dahil mas marami ang masisira, mas marami ang magdudulot ng kaguluhan at mas marami ang mawawala sa atin dahil alam naman natin ang kapabilidad ng China. So, kaya para sa akin, kahit binubuli-buli na tayo, daming pumapasok na Pogo, is talagang hindi pa rin dapat umabot sa gera dahil marami ang maaapektuhan at lalo-lalo na yung hindi lang yung ekonomiya hindi lang yung economy, kundi yung overall na quality life at pamumuhay ng tao dito sa Pilipinas, sobrang maapektuhan yan. Kaya naman dapat daanin pa rin sa diplomatic way of settlement ang pakikipag-usap at pag-agree na kung saan hindi naman ibig sabihin nun na isusuko nga natin ang West Philippine Sea or ang ating territory and rights, bagkos ito yung pag-aayos ng pag-uusap in a peaceful manner and way. So, kaya kayo mga traders and bansang Pilipinas, ano kaya sa tingin nyo ang possible na dapat solusyon dito? So, yun lamang. God bless the Philippines.